Hello, kumusta kayo? Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan, mga OFW, na buwan-buwan nagpapadala ng kanilang padala at buwan-buwan nagbibigay ng tax sa ating gobyerno. Bago yan, pag-usapan natin. Ano bang pag-usapan natin? Ang pag-usapan natin itong paninira kay Basti o paninira sa Davao City kasi sinisira nila yung Davao, so meaning sisirain nila si Duterte, sirain nila si Basti, sirain nila si Vice President Sara, sirain nila si Digong at yung mga apo ni Digong na tumatakbo ngayong congressman sa iba't ibang distrito ng Davao City. So, pero bago natin pag-usapan yan, please subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0 at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating i-upload na mga bagong video. So yun na nga guys, may mga lumabas ngayon na mga picture at mga ano ng mga kalaban, mga sa politika na kisyo worse ang Davao City sa traffic. Putang ina mo, nagsalita pa kayo. Hindi kayo nahiya, nagsalita kayo ng traffic. Putang ina ninyo, hindi nga nyo maayos yung traffic sa Maynila. Mga animal kayo. Kung makapuna kayo sa Davao City, luwagas. Pero yung mismong lugar ninyo sa Luzon, itong mga taga Luzon talaga, kung makapuna, akala mo naman kung ang Maynila ay hindi ka traffic-traffic. Umayos kayo. Ayusin nyo muna yung bakuran nyo bago kayo mamuna sa ibang bakuran. Mga litsi talaga ito eh. Kisyo, traffic. Worse daw ang Davao kay traffic. Putang ina. Ang picture nilagay. Picture ng traffic sa EDSA. Pati nga mga nagko-concert dyan sa Maynila. Pinupuna nga yung traffic ninyo dyan. Tapos kung makapuna kayo sa Davao, akala niyo yung lugar ninyo walang traffic? Pwe! Pwe ninyo, pwe. Bago kayo bago nyo linisin yung bakuran ng iba, linisin nyo muna yung bakuran ninyo. Huwag kayong magmalinis, huwag kayong maging perpekto kasi yung lugar ninyo sobrang traffic. Halos magpatayan na nga yung mga tao dyan, mga driver dyan, dahil sa traffic ng lugar ninyo sa Luzon. Noong August, last August, nagsalita si Basti Duterte. Dahil dyan sa DPWH, na maayos pa yung kalsada, okay pa yung kalsada, binubutas, sinisira. Sinisira. Kisyo, ganito, ganyan. Pero, ang ano pala dyan, sisirain. Para sisirain ang Davao. Sisirain ang mga Duterte. Yon ang plan. Ang plano. Kita ba ninyo gaano ka mga tarantado tong mga to? Maayos na siyudad, gusto nilang sirain. Dahil sa inggit, mga litsi kayo, ayusin niyo yung lugar nyo. Gawin nyo pareho Davao. Ang lalaki ng mga pira hinahawakan ninyo. Kalaki ng pira na kinukurap ninyo sa bayan. Yung lugar ninyo maayos-ayos. Tingnan niyo yung Leyte, yung kalsada. Pinuna nga ni Inday Sara yun. Dahil hindi siya nakatulog dahil sa lubak-lubak na kalsada niyo. Yun ang dapat ayusin ng DPWH. Yung kalsadang mga lubak-lubak. Hindi yung Davao. Mga gago. Kasi malapit ng eleksyon, nagpalabas na naman sila ng paninira. Pero kung kausapin mo mga taga Davao, kami mismo, ako taga Davao ako kung gaano yan inayos yung Davao, kung gaano kaganda na ang Davao, kung gaano naka-progresibo ang Davao dahil sa pamumuno, kung kahit sinong Duterte makaupo dyan, gumanda talaga.
ang Davao. Kasi si Tatay Digong, dahil si Sara, si Basti, si Pulong, yung mga apo ni Digong, mga politiko na rin. Kaya kayo mga Pulawan, Dilawan, ha? Mga laos na kayo. Laos, talunan. Nainuduro nga kayo eh. Ha? Nainuduro nga kayo. Kung totoo kayong marami, kasi sabi ng may nagsalita na mas marami daw ang Katoliko. O sige, ngayong eleksyon, gawin yung number 1 si Bam Aquino. Gawin yung number 1 si Bam Aquino. Gawin ninyong number 2 si Kiko Pangilinan. Gawin ninyong number 3 si Amy Marcos. Ha? Diyan talaga tayo magkita-kita sa Mayo. Kung gaano ba talaga kayo karami. Oh, nagyabang kayong marami kayo eh. Akala mo naman lahat ng Katoliko ay loyalista. Lahat ng Katoliko komunista. At lahat ng Katoliko pulangaw. Tandaan ninyo, hindi lahat ng Pilipino ay bobo. Ano yung pari na nagsisermon dyan sa Visayas? Si Father Siano. Sino ang binabanatan nun? Administrasyon. Binabanatan niya ang Quadcom. Tapos sabihin nyo, marami kayong Katoliko. Uy, ginagago nyo taong bayan. Hindi na nyo kami magago. Lalong-lalo na kami, mga OFW. Na nagbabayad ng tax. Nagpapadala ng tax. Noong panahon ng pandemya, ang mga OFW ang sumasalba sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya wag nyo kaming gaguhin. Dahil alam namin kung sino ang matinong politiko at hindi matino. Yung mga nadadala sa pera, nadadala sa corn beef, beef loaf, sardinas, Maggi, saka yung ilang kilong bigas, yun mga ano yun. Mga bayaran yun at walang concern sa mga anak nila at hindi nila mahal ang Pilipinas. Yun. Ay iniisip ng nila, masalba sila sa ilang araw ng kagutuman or yung ano nila, masalba yung budget nila sa ilang araw. Dahil binigyan sila nga ng AX, tupad, akap, tingog, yung mga ano na yan, yung mga ayuda na yan, okay na. Galit sila dahil mga barangay kapitan sa Davao, ayaw nila na yung mga ayuda-ayuda na yan. Dahil ang ayuda na yan ay ipamimigay para vote buying. Para bilhin yung mga boto ng mga Davaoenyo. Hindi papayag yung mga barangay kapitan doon. Anong ginawa? Pumunta yung mga ano doon. Yung mga mga kulango nga mga tauhan ng nitamba. Di ba? Kasi pag hindi yan na pang vote buying, dapat walang mukha ng politiko diyan. Kalalaki-laki ng mga tarpaulin ni Tambaluslos. Pati pa yung mga congressman kasama dun sa tarpaulin. Nang pamimigay ng ayuda. Ano yun? Hindi yan vote buying? Putang ina ninyo. Yun ang problema sa inyo. Hindi kayo manalo pag hindi kayo magbayad. Pag hindi kayo magbili ng boto. Pero ang mga Duterte, kahit walang ano yan. Walang ano yan, walang ibibigay sa tao. Ibuboto sila. Ang tao na nga nangangampanya para sa kanila eh. Ang mga tao ang nasa likod nila. Pero kayo, pera. Pera ang nasa inyo at power. Pag wala yan, wala talaga. Zero. Zero kayo sa taong bayan. Meron man si boboto sa inyo, mangilan-ngilan, yung mga tanga ninyong mga supporters. Diba? Yung kahit nakikita na yung mali, nakikita na yung korupsyon, nakikita na yung kriminalidad, droga, wala. Himudpuit pa rin sila sa kanilang idolo. Dahil nga, may tai, mga utak nila. At itong mga dilawan, kumakain ito ng sarili nilang tai.
Dahil sila naman nagpapatalsik sa Marcos Sr. noon. Pero ngayon, himod-puwit sila sa junior. Kasi nga, maano sila, makinabang. At galit na galit sila sa mga Duterte dahil nga sa pagka-presidente ni Tatay Digong, hindi talaga sila nakaporma. Kaya ngayon, ayaw nila na mag-upo pa ang another Duterte. Pero ito tandaan ninyo, gusto ng taong bayan na Duterte ang uupo ulit sa Malacanang. Kaya wala kayong magawa mga talunan. Yan tandaan ninyo. At yung paninira ninyo sa Davao, kasi gusto nyong iupo si Nograles, hindi yan mangyari. Itaga ninyo yan sa bato. So, yan lang guys, hanggang dito lang yung ating komento at mga opinion about sa mga na yan. Sunod, paglagay kayo ng picture, yung pag-ano ng Nazareno. Yung pag-ano ng Nazareno, sobrang daming tao nun. Yun ang ilagay ninyo at sabihin ninyo, traffic sa Davao yan. Mga ungus, mga unggoy talaga kayo. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo and God bless you all.